connection ng ilang contractors sa ilang senators like Senator Bongo po. Kung sinasabing hindi pabor, Apo. yan ay labag sa batas. Good morning, ma'am. Ma'am, si Senator Robin Padilla, naghain po siya ng panukalang batas para po sa taunang mandatory drug testing sa lahat ng elected at appointed officials. Ito po ay gagawin sa ilalim ng batas. Sa ilalim po ng batas, ang test po ay gagawin sa pamamagitan ng hair follicle test at urine test. So, suportahan po kaya ng Malacanang ang batas na ito ng senador? So, ang nais po ni Senator Robin Padilla ay lahat ng Elected public officials at public officers. Sana po ay nabasa niya na po ang desisyon ng korte patungkol po dito. Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board 2008, kung saan hindi po hinahayaan at ito ay labag sa konstitusyon at sa privacy kung lahat po, pag sinabi po natin lahat, universal testing, mandatory universal or universal testing. Ang allowed lamang po ay ang random drug testing. So baka magsayang lang po ng oras at pera, pondo, si Senator Robin Padilla. Aralin po muna niya po ang nais niyang gawing batas. So, ma'am, clarification lang po. Sinasabi niyo po na hindi po kayo pabor. Hindi ko sinasabing hindi pabor. Apo. Yan ay labag sa batas. Apo. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Ana Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, may we get ano po yung naging reaction ni Presidente sa irrevocable resignation ni NBI Director Jaime Santiago? Sandali lamang po. Meron po sa ating pinabatid. NBI Director, yung resignation po niya for acceptance. Nagkausap pa po ba sila in the past days regarding this? Hindi po na ipaalam sa atin sa ngayon kung sila nagkausap, pero ang irrevocable resignation ni NBI Director ay for acceptance. Ma'am, how will this affect yung mga investigation na ginagawa ng NBI, lalong-lalo na po yung sa missing sa Bongero case? Marami naman pong mga tao pa rin po na may kredibilidad at maaasahan at mapagkakatiwalaan. Sila pa rin po ay patuloy na nagtatrabaho para dito. Meron po kaya tayo na, ma'am, na shortlist kung sino po ang papalit kay Santiago? Sa ngayon, wala pa po sa ating ibinibigay na anumang detalye. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula po kay Chloe Hufana, Business World. Good morning po, Yusek. The Konektadong Pinoy Bill po is set to lapse on August 24. Given that it is a priority bill po of the President, what specific provisions is the President still reviewing that explain why he has not signed it? Or does he intend to sign it into law, or will he allow it to lapse without his signature? Hintayin na lang po muna natin ang magiging aksyon ng Pangulo patungkol sa Konektado Bill. So he has 3 days, if I'm not mistaken, before that. Ano po sa tingin nyo yung talagang nire-review ni President kaya hindi niya masign ka agad? Mas maganda po kasing reviewin lahat. Ayoko po mag-speculate, pero hintayin po natin ang magiging aksyon ng ating Pangulo patungkol po dyan. And last question, Yusek. Industry players expressed willingness to input on the implementing rules and regulations of the Konektadong Pinoy Bill. In the event it lapses into law as a way to address industry concerns, open po ba ang palas dito? Sa mga? Na tutulong po yung mga industry players sa IRR po. Wala naman po magiging problema kung sila po ay makakatulong at magiging maganda po ang pag-iimplementa ng sinasabing batas kung maipapasa ito. Wala pong tututulan ng Pangulo. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Morning po, Yusek. May we get the palace's reaction to former DPWH Secretary Rogelio Singson, who's questioning the administrations that came after the Pinoy admin? Sabi po ni former Sec, the Aquino admin left a 351 billion peso flood control master plan, but that succeeding governments never acted on it po. Nadinig po rin natin yan at tinanong po din natin
si Secretary Bonoan kung na-turn over ba itong mga sinasabing master plan. Sa kanyang pagkakaalam at sinabi po sa atin kanina ay wala rin po siya natanggap. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radio. Thank you, Yusek. Good morning. Ulitin ko lang, yung KIV, walang natanggap na turnover mula kay then Secretary DPWH Secretary Mark Villar, si Secretary Bonoan. Yusek, good morning. Nung Monday po ang budget briefing ng DBCC and according to Finance Secretary Ralph Recto, may winidheld o hindi pinarelease ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nasa 60 to 80 billion pesos na pondo under sa 2025 national budget dahil hindi ito naka-align sa Philippine Development Plan ng administration. May we know po, Yusek, kung ano-anong mga proyekto po ang under sa nasabing pondo po na nasa 60 to 80 billion pesos? Ayon po sa DBM, karamihan po dito ay mga infrastructure po ng DPWH na karaniwan po ay inserted po by the Congress. So yun lang po ang binigay sa ating impormasyon ng DBM. So ano pong gagawin doon sa winidheld na pera po na ni Pangulo? Ano pong gagawin ng gobyerno? Muli, tatanungin natin ang DBM kung anong gagawin dito dahil hindi pa naman po tapos ang 2025. Okay. Reaction lang po, Yusek. According din kay Secretary Arsenio Balisacan na malapit na po tayo pumunta doon sa upper middle income threshold. Konti na lang po. Reaction po ng Palace dito. Of course, masaya po ang palasyo dahil nakikita po natin ang pagtatrabaho ng administrasyon para po mapaganda ang ating ekonomiya. At ang sabi nga rin po ni Secretary Balisacan ay $26 na lamang po ang kulang at hoping po na nito pong taon na to, 2025, ay maa-attain na po natin to. Pero malalaman po natin ito sa July 2026. Thank you, So tignan Yusek. po na lang natin. Thank you. Sunod na tanong mula kay Clisel Pardilla, PTV. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, the President called out St. Timothy Construction. Has a company reached out to the DPWH or OP? At ano po yung masasabi nyo sa sinasabing koneksyon ng ilang contractors sa ilang senators like Senator Bongo po? Una sa tanong ay tinanong po natin si Secretary Bonoan, hindi pa po nagre-reach out ang St. Timothy. At patungkol naman po doon sa mga top 15 contractors na di umano may kaugnayan sa mga senador, katulad ni Senator Bongo, paiimbestigahan naman po ito. Katulad na sinabi ng Pangulo, malapit man, kaibigan man, malapit sa kanyang puso, kung nakakasama sa mga anomalyang katulad nito, ito po ay paiimbestigahan at pananagutin ang dapat managot. Follow-up question po. Nabanggit niyo po, Yusek, na walang timeline pero pinamamadali yung investigation. Can the Palace assure that there will be a conclusion sa mga investigasyon or may maparurusahan before the President term ends? Thank you po. Yan po ang gagawin po ng Pangulo. Sa kanyang pag-iimbestiga, kinakailangan po na may managot. At ninanais din po niya na makumpleto ang bawat ebidensya. Mahirap magturo lamang nang hindi mapapatunayan. Magsasayang lamang po ng oras. Kaya kinakailangan po ng Pangulo ng masinsinang pag-iimbestiga patungkol dito. Sunod, Tuesday New, DCWB. Hi ma'am, nasagot nyo na yung unang question ko kanina doon sa sumbong sa Pangulo. Ito na lang, for the public to know, may plano po ba ang palasyo na gawing long weekend? Kasi bukas po ay holiday, hindi daw po ba yan gagawing Friday para doon sa economic provision ng batas? Sa ngayon po, anong oras na ba? 11:30. Tatry po natin makausap ang Pangulo pero bukas na po yun. Sa ngayon po ay wala pa pong ibinibigay sa atin na update patungkol po dyan. Yun lang ma'am, salamat. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadala, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Good morning. Vice President Sara Duterte recently made a short trip to Paris, France after her visit to Kuwait. And based on our monitoring, she outnumbered the number of foreign trips of the President. 11
kay VP Sara and at least 5 kay Pangulong Marcos. So can Malacanang confirm if all of these trips, whether official or personal, were duly cleared and approved by the Office of the President? And does the palace support calls from lawmakers to release all travel records ng mga public officials? Kasi hinaman po ni VP Sara yung mga mambabatas to release their travel records. Dapat po bang gawin na yon para mawala yung mga questions ng mga tao? Yung travel po ng Vice Presidente, natuloy din po yung sa Kuwait. Yan naman po ay may travel authority. So, hindi naman po siya mapipigilang umalis sa mga araw na gusto niyang umalis. So, clear naman po yun. May travel authority po. Pero ma'am, yung paglalabas, dapat ba isa publiko na rin yung mga travel documents or travel records? Ng mga mambabatas? And even VP Sara din? Obligasyon naman po nila yun. Kung gusto po nilang ilabas, basta po ang Pangulo kapag ka po lumalabas, alam naman po ng media. At pinapaalam po at nagre-report ng kanyang mga pangyayari at kanyang maaaring nakakuha ng mga investments at para sa mga turismo. Nagre-report po ang Pangulo. Okay. Speaking of the Kuwait trip, si VP Duterte rin po ay may na-mention siya about the country's education system. She said that the Philippines is being left behind in education compared to other countries, citing that students here are still stuck in paper and pencils. But since she herself once served as education secretary, does Malacanang consider this a fair assessment? And what is the palace response to her remarks? Binigyan po siya ng pagkakataon, pinagtiwalaan siya ng Pangulo since 2022 hanggang 2024 para maging DepEd Secretary. 2 taon halos na siya ay dapat nagtrabaho. Kung ano man ang kanyang nireklamo, dapat natupad na po sana niya ito sa kanyang panahon. Ang pagtitiwalang ito ay sa kanyang reklamo ngayon, nagre-reflect lamang na bilang siya ay naging DepEd Secretary ay a complete failure. At huwag pong mag-alala mga mag-aaral at mga guro at mga teaching staff. Ang ating DepEd Secretary, Secretary Angara, ay nililinis naman kung ano man ang dumi na iwan nung nakaraan. At komodernizasyon lamang ang pinag-uusapan natin, yung 1,500,000 na mga gadgets, laptops, at ibang mga teaching materials ay ginawa naman na po ng paraan ni Secretary Angara na nakabinbin lamang noong pang 2020 na hindi nagamit. So 2024 lamang ito nasa sa ayos ni Secretary Angara. Easy clear. Okay. At bago po tayo magtapos, Pilipinas wala na sa listahan ng high-risk third countries ng European Union. Ibig sabihin lang nito ay patuloy ang paglakas ng anti-money laundering at anti-terrorism financing measures ng bansa. Ayon na rin sa utos ni Pangulong Marcos Jr., lalo pang pag-iigihin ng BSP ang mga reforma upang palakasin ang ating financial system na siya namang magsusulong ng economic growth and global confidence. Dagdag pa ng pamunuan ng BSP, senyalis ito na gumagana ang mga hakbang ng Administrasyong Marcos Jr. para palakasin ang kumpiyansa ng mga international investors sa bansa. Bukod sa mas maraming potential investors ang maaaring maengganyo na mamuhunan sa bansa, posible ring bumaba ang remittance fees at mas gumanda pa ang relasyon sa pagitan ng ating local banks at ang kanilang foreign counterparts. Hindi naman ito nagtatapos. Ang tungkulin ng Bangko Sentral, ipagpapatuloy nito ang pagpapatibay sa ating anti-money laundering reforms para sa long-term progress ng bansa.